Morning everyone. Good morning So, po. andito ako sa PAMI ngayon. Nakita niyo naman yung logo. So, pero siyempre kahit na super busy si, ano ba tawag sa akin ngayon sa TPC na, founder, mayor, tatay, LR. Hindi po pwedeng hindi ako magiging part ng mga malalaking events natin. And today, uh, ito ay preparation for our 11th year. Nakakatuwa, ano, ang bilis ng panahon, 11 years na tayo. And siyempre, bago ko magpatuloy, I would like to greet all of you, especially our board of directors. Congratulations, VP Santi, sa napakagandang presentation. And andyan din si Ma'am Ana. Katatapos lang niya ng kanyang operation. Get well soon, anak. And si VP Leo, ang mahal na mahal nyo. And siyempre si Chairman Dave Lopez and ang ating bagong nanay press, Ma'am Mariel. And siyempre sa lahat ng mga empleyado natin na talaga namang katuwang natin sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Ako, sabi ko kahit nag-step down muna ako, kampante ako kasi andyan ang buong team natin. And siyempre sa ating mga top leaders, especially our President's Knights, good morning sa inyo. Sa ating mga city stockists, mobile stockists, system owners and system users, good morning po. Sa ating mga brand partners, thank you so much for your undying support. Alam niyo, tuwing naririnig ko yung at pinapanood ko yung ating TPC 9th year anniversary at naririnig ko yung team song doon na I made it through the rain. Sa atin naman, we made it through the rain. So habang pinapanood ko yun, talagang hindi maiwasan na maging emotional kasi nagpa-flashback yung mga pinagdaanan, yung naging journey natin hanggang nakarating tayo sa ngayon sa 11 years na natin. Talaga nagpa-flashback. Doon ako pag nakikita ko yon, doon ko naiisip na hindi pala madali yung pinagdaanan. Although marami pang hindi nakasama dyan sa clipping na yan kasi hindi kakasya. Pero yung journey from day one ni TPC hanggang sa umabot tayo rito, talaga namang nakakatuwa, nakaka-amaze yung naging result meron tayo through the guidance of our dear Lord. Na kung iyan mo kasi yung lyrics nung we made it through the rain, nalagpasan natin, na-overcome natin yung rainy season. Especially itong nakaraang pandemic, talaga namang hindi lang ulan, talagang malakas na bagyo yung dumating sa buong mundo. Pero we thank God kasi nakasurvive tayo, na-overcome natin. Hindi na apektuhan yung ating negosyo, mas lalo pang tumibay, lalo lumakas, at nalagpasan pa natin yung mga ibang challenges. Normal naman po yan sa kahit sa ang aspeto ng buhay natin, it's either pang-personal mo or sa hanap buhay or ibang relasyon, talagang may pagdadaan ng pagsubok. And once na na-overcome mo yun, pwede mong kantahin yung we made it through the rain. So, since today is upline day, ito po yung pagkakataon ng ating mga members na magparating ng pasasalamat sa inyong mga upline, sa mga upline na nagsakripisyo para sa inyo, sa mga upline na nag-dedicate ng oras, naging mentor ninyo, i-guide kayo, naging part ng buhay ninyo, even sa mga personal na pinagdadaanan natin, nadyan yung mga upline natin, para makatulong natin ma-overcome
yung mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin. So ito na ho yung pagkakataon para iparating nyo sa kanila yung taos-pusong pasasalamat. Kasi sigurado namang may upline ka, pero sigurado ring upline ka. So bilang upline naman, talagang dapat maging treatment mo sa mga downlines mo doon sa organization na organization na meron ka, talagang ituring mo silang pamilya mo, ituring mong may mga pangarap na gustong maabot, na ikaw ang isang pwedeng maging way para maabot nila yung mga pangarap nila na pinapangarap mo rin naman para sa sarili mo. Hindi ho madaling maging upline or maging leader. Ang sabi ko nga, nung nakaraang leaders conference natin sa Baguio, ito yung naging tema rin ng message ko noon. Being a leader is not an easy task. At kung titingnan naman natin yung naging experience na ni Tatay LR, ni Pres, ni Founder, siguro naman yung meron akong sapat na karanasan para mag-share sa inyo nung mga naging journey ko kung paano ako nakaabot sa kung ano yung situation or anong position meron ako ngayon. Being a leader is not an easy task. Ito po ay talagang kinakailangan ng sakripisyo. Kailangan talaga ng pagmamahal. Kailangan talaga dreamer ka. Kailangan hindi ka selfish. Kailangan willing kang mag-share ng spotlight. Hindi po pwedeng ang leader, hindi po pwedeng ikaw lagi ang bida. May mga pagkakataong hindi ka dapat nakikipag-agawa sa upuan sa harap. May mga pagkakataong dapat ka mag-giveaway para mabigyan naman ng chance yung mga downlines mo to shine. Sa case ko po, ngayon bilang mayor ng Bayan ng Fami, mas lumalawak yung experience ko, mas marami akong challenges na nakakaharap ngayon. Marami akong hindi ko naman problema, pero kailangan kong bigyan ng solusyon. Problema ng ibang tao, dapat makapag-contribute ako ng solusyon sa mga pinagdadaanan nila. Yun po ang essence ng pagiging leader or pagiging upline. Pag upline ka, dapat hindi lang para sa sarili mo pinapangarap mo, kasama yung mga downlines mo sa pangarap mo. Kasi sa totoo lang, at sigurado ako mag-agree, ang mga uplines natin, especially yung mga top leaders natin, na masarap maging successful nang may kasama kang nagiging successful. Malungkot maging successful kung nag-iisa ka. Ano ibig ko sabihin? May mga times na kailangan mong mag-giveaway, kailangan mong i-share yung spotlight para sa mga downlines mo. Dito sa position ko ngayon as mayor, as a leader, as an upline, mas lumawak yung experience, mas maraming challenges na dapat maging part ako ng solution ng mga constituents ko. And being a public servant, talagang kailangan na matinding sakripisyo. Sa case ko po ngayon, andito ako sa probinsya, sa Fami. Ang family ko nasa Manila. Nag-iisa ako rito. Na kung titingnan natin, kung naging selfish ako, pwede ko namang hindi na gawin to. Kasi okay na ako, okay na family ko. Pero dahil may kagustuhan tayong tumulong, kahit na mahirap, kahit na maraming at malaking adjustment ang dapat mong gawin para makapag-serve sa mga taong nangangailangan ng tulong,
mas pinili ko itong panibagong journey na to. Kasi at the end of the day, after mo makapag-deliver ng services, nakapagbigay ka ng solution, makikita mo naman ang pinaka-reward naman, yung ngiti, priceless kasi yun eh. Pag alam mo naging part ka ng solution o nabigyan mo ng solusyon yung pinagdadaanan ng mga taong lumalapit sa iyo, priceless yon. Wala akong katumbas na halaga yon. So, kung i-connect naman natin sa inyo bilang mga upline, ganoon din naman. Hindi naman lahat, especially pag nag-uumpisa pa lang yung mga downlines natin, nandun pa sila sa stage na kailangan talaga nilang support ng upline. Kailangan nila ng guidance ng mga upline. Di ba, na-experience nyo yan bilang upline. Connect sa inyo yung mga downlines nyo, kahit na minsan oras ng gabi, may mga clarification sila, may mga tinatanong sila, kailangan nilang malaman yung ganitong sa marketing plan. Minsan, hihingi sila ng support sa inyo, mayroong event, kailangan nilang support nyo, kailangan yung supportahan yung mga events sila. Yun po ay part ng pagiging upline. Kasi lahat naman tayo dumaan din sa pagiging downlines at dumaan din tayo sa pagkakataong kailangan natin ng tulong ng mga uplines. So wag na wag niyo ipagkakait yan. Especially sa panahong nagkakaroon ka na ng result, sa panahong gumaganda na yung takbo ng negosyo mo, sa panahong unti-unti nang nababago yung buhay mo, wag na wag natin ipagkakait yung support na yan. Kasi itong mga taong ito yung nakakatulong natin para abutin natin yung mga pangarap natin. Hindi mo magagawa mag-isa ito. Definitely. Hindi. So, kailangan natin ang tulong ng bawat isa. So, ako, basic experience uli, ang nakita kong malaking factor ng success ay ang pagbuo ng matibay na structure, matibay na foundation ng structure ng mga tao. Hindi po pwedeng ang team may iba-ibang direction. Hindi po pwedeng hindi nagpaplano. Hindi pwedeng hindi gumagawa ng game plan. Hindi po pwedeng nagkakanya-kanya. Kasi pag ang isang grupo or organization walang support galing sa loob ng inyong structure, believe me, kahit gaano kaganda ang marketing plan, napaka-slim ng chance o maaring talagang walang chance para ma-hit natin yung success. Dito, nung dumating ako mag-assume ako ng office, since from private to government ako, wala akong, from scratch talaga, hindi ko alam kung paano magpapatakbo ng isang LGU dahil wala akong experience. So sabi ko sa sarili ko, kailangan ko ng tulong ng team at kailangan din naman ako ng team. So ano ginawa ko, yung first how many months ko na pag-assume ng office, talaga nag-focus muna ako sa fine-tuning, sa pagpapatibay, pag-empowerment ng mga tao, sa pagbibigay ng malinaw na direksyon, in-empower ko ang mga department heads ko, ang aking sangguniang bayan, even may barangay captains, even lahat ng part ng team ko, talaga in-empower ko sila. Kasi naniniwala ko, base experience ko rin sa TPC, yung structure talaga, yan. Yung foundation ng structure, yan talaga ang susi papunta sa success. Tignan nyo nga ang Great Wall of China. Dahil sa gusto ng China noon, maka-experience ng peace. Wala namang hindi nangangarap ng peace. So naisip nila noon, itayo ang Great Wall of China para maiwasan yung pag-invade sa kanila o pagpasok sa territory nila. Pero kahit na itayo ang Great Wall of China, bakit madalas pa rin napapasok ng mga kalaban ang kanilang territory? Alam nyo, only to find out na hindi nila na-empower yung nagbabantay ng mga gate,
So yung structure, hindi na-empower. So ano ibig sabihin? Hindi yung concrete na wall ang magbibigay ng security o ng garantiya na yung territory mo hindi mapapasok. Pag matibay ang structure, kahit may mga dumating na magtatangkang magkaroon ng encroachment sa property mo o sa organization mo, siguradong ma-overcome nyo. Siguradong kaya nyong talunin yung mga nagtatry pumasok sa territory. So ako, talagang nag-focus muna ako sa fine-tuning ng relationship sa mga taong makakasama kong magtatrabaho para sa LGU ko. And awa ho ng Diyos, after almost 11 months, magwa 1 year na ako next year, ako very thankful kasi kitang-kita ko ngayon na matatag ang aming organization. Kasi tama yung naging assessment ko na talagang ang structure, ang foundation, matatag na foundation, yan ang magpapatibay na isang organisasyon. So si TPCO, since we are people's business, talagang structure ng network ninyo, yung relationship ninyo with your downlines, yung relationship mo with your upline, yan ang magpapatibay at magiging malaking factor para mapunta mo yung success. O, awa ng Diyos, dahil lang TPC napakatatag ng structure natin. Kahit umalis ako ng ilang taon, alam kong matatag. Kasi bakit? Andyan yung mga andyan ang BODs, andyan ang mga empleyado natin na talaga namang yung iba from day one pa lang kasama na natin. Maraming challenges, dumaan ng pandemic. Nakita nyo naman yung sacrifices ng mga empleyado natin. Kahit na-lockdown sila ng ilang buwan doon, kahit hindi umuwi sa pamilya nila, willing silang mag-sacrifice, willing silang ibigay yung commitment para sa inyo, para sa company. Kasi nga, maganda yung naging kultura ng ating structure, ng ating network. So sa inyo po, bilang upline at bilang downline din, may mga pagkakataon kasing hindi lang minsan, kundi madalas, magkakaroon kayo ng kanya-kanyang point of view sa isang issue. Hindi naman tatakbo ng lahat na lang ay nagkakaisa sa isang pananaw. May pagkakataong magkakaiba yung point of view o punto de vista sa isang item o sa isang issue. Yung pagiging apply nyo, hindi yung simpleng task. Kung nag-decide kayong pasukin ng industriyang ito, be ready. Hindi lang tayo puro negosyo, hindi lang puro pera-pera ang pinag-uusapan sa pagpasok sa industriyang ito. May kaakibat na responsibilidad ito doon sa mga taong nagtiwala at nag-invest sa'yo, nag-invest sa company natin. Meron tayong responsibilidad sa kanila. So, be ready. Pangatawanan mo yung pagiging applied mo. Panindigan mo yan. Kasi may mga taong naniwala sa iyo, may mga taong ipinagkatiwala yung pangarap nila sa iyo. And kayo namang mga downlines, hindi mo po pwedeng laging nakadepende rin sa upline. May panahong talagang dadating yung panahon na talagang kailangan mo rin tumayo. Kailangan mag-mature ka para yung lahat naman na natutunan mo sa upline mo, may apply mo sa actual na buhay mo. Hindi mo po pwedeng isang taon ka ng downline or member ng TPC. Hindi po pwedeng every time na may encode ka, tinatawagan mo pa si upline. Kasi mga basic yan.
kailangan mo talagang aralin yung concept, aralin mo yung system, at kung talagang may pangarap ka, kung talagang desidido ka pati yung mga pangarap mo. Kasi kung hilaw or half-hearted lang yung pag-abot mo sa pangarap mo, kung ano lang yung kaya mo ibigay, yun lang yung kayang ibalik sa'yo. So, as an upline, hindi mo kayang ibigay sa mga downlines mo yung wala ka. Di ba? Napaka-basic nung ano na yon. Kung ano lang yung meron ka, kung ano yung knowledge na meron ka, yun lang yung kaya mo ibigay. So, ano ang dapat gawin? Dapat araw-araw patuloy yung pag-aaral. Araw-araw dapat may natututunan ka kasi yun din yung mga nadadagdag na kaalaman mo, yun din yung kaya mo pang ibigay sa mga downlines mo. And swerte ka pag ang upline mo talaga namang generous. Hindi lang sa generous sa kaalaman, sa oras, sa support. Swerte ka kasi duplication kasi to. Kung malamang sa hindi, mataas yung chances na kung ano yung na-hit na goals ng mga upline mo, kung susundan mo lang yung path na dinaanan niya, malamang sa hindi, yun din yung magiging result mo. Di ba? Very inspiring naman yung result ng mga President's Nights natin. Yung mga simpleng tao na nangarap noon, na talaga nagsakripisyo, nag-dedicate ng oras, nagkaroon ng commitment, tumulo pawis, umiyak, may mga sleepless nights, may mga panahon kulang ka sa tulog. Kasi sa totoo lang, bago dumating yung panahong kumikita ka ng natutulog, dadaan ka muna sa mga maraming gabing kulang ka sa tulog. So ano ibig ko sabihin? Kung meron tayong mga upline na talagang very inspired ka sa kwento nila, kung gusto mo ma-hit yung mga nakuha nila, kailangan pagdaanan mo rin kung ano yung mga pinagdaanan nila. Hindi po pwedeng gusto mo maging katulad ng Nanay Inay Crystal or upline President's Nights Lani or PK Jimmy Talampas, Pastor Abby, Maricar, Coach Louie, Mentor Louie. Hindi mo po pwedeng gusto mo maging katulad nila pero ayaw mo naman pagdaanan yung mga sakripisyong pinagdaanan nila. That's unfair. So kung gusto mo ma-hit yung mga goals nila, na hit nilang goals sa buhay, dapat willing kang pagdaanan din yung mga pinagdaanan nila. So, yun po. Hindi na ako masyadong hindi ko na masyadong kakahabaan kasi alam kong kanina pa kayo, pero wag niyo mong panghinayangan yung mga oras na kinonsume ninyo para makinig ng mga motivational sa mga motivational speaker, sa mga sharing ng mga uplines ninyo na may mga result. Huwag niyo panghinayangan yon. Huwag kayong manghinayang sa mga oras na umattend kayo ng mga seminars and trainings kasi yan po yung mga kasama doon sa ingredients papunta sa success. So wrap up tayo. Kung gusto mo ma-hit ang mga pangarap mo sa buhay, una-una dapat may pangarap ka. Pangalawa, hindi lang sapat na may pangarap ka. Dapat alam mong meron kang gagawin or aksyon para sa mga pangarap. Pangatlo, kailangan willing kang mag-sacrifice, willing kang matuto, willing kang dumaan sa process. Kulang sa tulog, minsan nalilipasan ka ng gutom, minsan nire-reject ka, minsan nilalait ka pa. Normal yon.
Kung talagang gusto mo abutin yung mga pangarap mo, kung hindi ka ready yung pagdaanan yung sinasabi kong sacrifices and journey na yan, bumalik ka na lang sa comfort zone mo. Pero alam nyo ba, ang pangarap, ang katuparan ng mga pangarap natin, nasa labas ng comfort zone. Nasa labas ng comfort zone. Andun, kung gusto mo magkaroon ng mga bagay na wala ka, lumabas ka sa comfort zone mo. Doon mo makikita yung mga bagay na wala ka. So, ang pangarap, yan po ay conforme sa nangangarap. Kung gaano ka kadesididong abutin yung mga pangarap. So, once again, maraming salamat po sa inyo. Happy Upline Day and happy 11th year anniversary. Preparation na tayo para sa ating anniversary. Nakakatuwa, 11 years na tayo. Alam niyo po, sa case ni founder, yung 10 years, 11 years na lumipas sa buhay ko, napakaraming nangyari. Na kahit sa ngayon, hindi pa mag-sink in na pwede pala mangyari lahat ito. Itong mga malalaking blessings na to, itong mga bagong concept sa buhay ko sa loob ng 10 taon. Ikaw, try to imagine. Ano yung pwede mangyari sa iyo 10 years from now kung talagang buhay ang mga pangarap mo? Kung talagang willing kang dumaan sa process para abutin yung mga pangarap mo. Ako kasi 11 years ago, 12 years ago, ako'y driver pa rin noong mga panahon na yon. Pero tingnan nyo, dahil buhay ang mga pangarap ko, after almost 11 years, ano yung mga na-achieve ko through his guidance? Ano yung mga na-achieve ko? Naging presidente, CEO ko ng isang kumpanya. Then after ilang years, nagkaroon pa ng ibang kumpanya, iba-ibang kumpanya. And after 10 years, naging mayor pa. Imagine nyo, in 10, 11 years, nangyari lahat yun. Bakit? Bakit nangyari yun? Kasi nangarap ako at may ginawa ako para sa pangarap ko. Hindi mo po pwedeng nangangarap ka na wala kang gagawin para sa mga pangarap mo. Kung gano'n ang sistema mo, hindi pangarap ang tawag doon, wish ko lang. Sana po may na-inspire ko ulit kayo, sana may natutunan ulit kayo, sana nabuhay ko ulit yung mga pangarap nyo. Sana po, dumating yung time, yung kwento nyo naman, yung sharing nyo naman na mapakinggan namin, na after 10 years, ito yung mga achievements mo. Dati-rati, ito yung mga pangarap mo lang, pero after 3, 5, 10 years, ito na yung mga na-achieve mo kasi nangarap ka at may ginawa ka para sa pangarap mo. Sa mga panahon na nagpa-fluctuate ang faith mo, balikan mo lang ang kwento ng buhay ko. Sa lahat ng nangangarap, walang imposible. Sa lahat ng desididong abutin ng mga pangarap nila at handang dumaan sa proseso, sa mga sakripisyo, pain. You will experience a lot of pain. Pero yung mga pain na yan, kung ready kang pagdaanan yan, hindi yan magiging dahilan para tumigil ka mangarap. At hindi yan magiging dahilan para hindi ka umaksyon para sa mga pangarap mo. Alam niyo po, at the end of the day, after your sacrifices, after hitting your goals, hindi lang ikaw ang magbe-benefit ito. Yung pamilya mo, yung mga taong mahal mo, yung mga taong kadamay mo sa panahong naghihirap o nagsasakripisyo ka, magbe-benefit din sila doon sa sakripisyo at aksyong ginagawa mo. So once again, happy Upline Day. I wish you all, hopefully, makita tayo kahit paminsan-minsan kasi po nasa ibang mundo na si tatay at meron naman akong bagong journey. At huwag kayo mag-alala kasi si Nanay Pres, si BP Santi, si BP Ana, si Sir Dave, si Sir Alex, si Sir Leo, huwag kayo mag-alala.
matatag ang structure, sigurado tayong mas marami pa tayo ma-achieve kasi magkakasama tayo, matatag ang foundation at magagaling ang mga upline na meron kayo. Sa lahat ng mga upline na nagtiyaga, nag-aalaga, nagmamahal sa kanilang mga downlines, maraming salamat po. Thank you for taking good care of your people, of your organization. Lahat po yan may magandang balik. May magandang ibabalik sa inyo kasi katulong kayong umabot ng mga pangarap ng mga taong talagang may mga pinagdadaanan. Maraming salamat po. God bless you. And I miss you guys. To know more about this business, please contact